Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ngadtong panahona, si Herodes nagmando sa Galilea. Nakabalita may tungod kang Jesus. Siya mao gayud si Juan nga magbubunyag, nga nabanhaw. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes, maumay nagsugo nga dakpon si Juan, ug gapuson ug prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag dagpunay manggod og sulti kang Herodes. Nga dili matarong nga mga sawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyon ni Herodes. Napanahadlok siya sa mga Hudiyo kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlawng natawhan ni Herodes, misayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babae ni Herodias. Si Herodes naimuot pag-ayo busa misaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayuon. Sinugyutan sa iyang inahan, mingon siya kang Herodes, ihatag kanako karong dayon ang ulo ni Juan, nga magbubunyag, nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari, apan tungod sa pagpanumpa, nga iyang gihimo atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya maibot ang mga tidun-an ni Juan og ilang gihipos ang lawas o gilubong. Human niini giadto nila sa Jesus og ilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magandang umaga mga kapatid. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ang ating pagmuni-munihan itong sinabi ni Saint Augustine, maganda po ito. A good man is free, even though he is a slave. An evil man is a slave, even though he is a king. Wow. Very related sa Ebanghelyo natin ngayon. A good man is free, even though he is a slave. An evil man is a slave, even though he is a king. Maliit lang pagkasabi ni St. Augustine, no? Pero very pregnant of meaning. So, ang kahulugan nito, true freedom does not depend on social status. Marami kang pera, makapangyarihan ka, hindi po yan true freedom. It depends on the condition of our soul. Kaya nga, meron tayong Sacrament of Reconciliation ngayon. No? Yan po ang ganda. It is better to choose to be a good person. Alam nyo, when you go to confession, you are not only a good person, you are a holy person. No? Kaya nga magulo yung mundo natin. No?
Maraming good person but not holy person. That's the reason why sacrament of reconciliation and confession is free here. No, always free na sa mga tubog pare, no? So a good person is a slave. Is a free even though he is a slave. An evil person is a slave even though he is a king. Ito yung nangyari sa ating mundo, sa ating mga senador. No? Ang dami na nilang pera, ang dami na nilang posisyon. Ang mga presidente natin, nag-aaway sa kapangyarihan. They are slave by possession. They are slave by money. They are slave by their personal interests. And the people of God also are slave of money. During election, di mo butar kung way kwarta. Tinoo, dili. When we complain to our leaders, let us also repent. Tayo din ay nakakontribute. Bakit na ganito yung buhay natin? Because of us. Naong tagkwarta. Woe to us! And you want change? Gusto ra ba yung kausaban? Magpakamatay pa sa iyang politiko? Magpakamatay pa sa mga kandidato? And the problem is ourselves. Tinoo, dili. Di ra ba dyan mo muliho? Di ra ba dyan mo agi ang bulpin kung way padangog? Woe to us! Woe to... Napas Kristo karon sinag, woe to you, woe to you, and woe to us also, please. No? Kinsa hinungdan, 18 trillion ang utang sa Pilipinas. Not only the politician, napugos man po mga tarong politician, malit na lang tao, kaya di puta mo daw. Tinoo, dili. Hindi nigsuod, mahugawan na tatanan. Di ba? So, balik ko na ako ang isulti ni St. Augustine. Very simple, but meaningful. A person may be poor, in prison, like St. John the Baptist, even a slave, yet still be truly free, for he lives in God's grace, follows his conscience, and is not enslaved by his sin. His heart belongs to God, not to worldly desires. On the other hand, a person may be a king, a ruler, a priest, a wealthy leader, but he is controlled by his pride. We are controlled by our greed, our lust, our anger, and other sins. He is not truly free. Though he rules others, he has failed to rule himself. He has become a slave to our passions. Ulitin ko ha. A good man is free even though he is a slave. An evil man is a slave even though he is a king. Wow. At yan po yung nangyari sa ating ebanghelyo. So, last 10 minutes, ang ongoing catechism natin sa demonology. Meron palang heresy of divine demons. Kinukonsider nila yung demonyo as divine. Akala ko, sa 10th century lang yan. Hanggang ngayon, itong heresy na ito ay na-experience natin. Nakabalita tayo sa Butuan. Merong nanay. Nawala yung anak niya, 2 years old. No?
At kumukontak pa siya ng maraming albularyo. Yung albularyo ay gumagamit ng pendulum. Okay, galawin mo ito, galawin mo ito. Pinatay ba yung bata? Hindi gumalaw. No. Kinidnap ba yung bata? Hindi gumalaw. Oh, yung abyan ko, pasok, pasok. Galawin nyo, galawin. Kapag kagalaw ito, sumagot yung abyan ko. At kinukonsider nila itong abyan na ito as divine demons. Bakit divine? They consider angels. At itong heresy of divine demons is very practical. Experience in our contemporary, even in our contemporary time. They consider demons as divine. They offer chicken. Alam nyo, ang sabi ng albularyo, alam nyo na dahil tinanong niya yung abyan niya sige, abyan, Rayna sa Bagatan. Basta mga Rayna yon, tinawag niya. Rayna sa Silangan. No. Mga prinsipe na nandito sa aming tabi. No. Galawin niyo itong pendulum. Kinuha ba ng mga itim ng mga espiritu? Gumalaw. Paikutin mo, paikutin. Umikot din. So, nag-conclude ang albularyo. At sabi ng albularyo, kailangan na natin ng 6 na manok. Itong heresy na ito ay matagal na po. At sino po ang nag-promote nito? Ang mga hinatawag na bogomils. At the chart, anong tawag nito? Wait muna ha. Ito po ay nasa aklat ni Father Chad Ripperger. The divine demons. At akala ko, itong heresy na ito matagal na. Kahit sinagot na ito ng simbahan. Marami pa din nag-worship sa tinatawag na divine demons. No? At sino po sila? Yung mga albularyo po. No? In today's world, there is widespread of confusion about the spiritual realm. Many people have only vague understanding of angels and demons, while others base their beliefs on popular culture, folklore, movies, and occult practices rather than an authentic Christian teaching. Dahil sinagot po ito ng simbahan, itong heresy ito. So ito yung journey natin bukas din. Okay? Sunod. Rather than an authentic Christian teaching, as a result, misconceptions about the nature and activity of demons have become increasingly common in our days. One of the most dangerous errors is that belief that certain spirits are benevolent, good spirits, simply because they appear helpful. Ito yung nangyari. Tinawag ng albularyo, nakita ko po. At sabi ng itim na mga prinsipe na nandito sa aming tabi, mga prinsesa na sa aming tabi, galawin nyo itong pendulum ko. Totoo ba na kinuha sa mga espiritu? So gumalaw yung pendulum. Paikutin nyo, umikot din. So, kailangan na natin ng 6 na manok. So, pinaupo yung nanay sa puno ng mangga dahil nandun daw. At ang nangyari mga kapatid, naniwala sila. Nagkatay sila ng 6 na manok. No, prinsipe sa aming tabi. No, inaalay namin itong mga manok. Yung dugo ng manok, inaalay nila, no? Pero ang balita ngayon na nakita na yung bata, pinatay pala. Hindi pala kinidnap ng mga engkanto. So dito makikita ninyo, Satan will deceive even the albularios. No?
And the albularios are only a victim of the divine demons. No? People may receive hidden knowledge. Di ba? Hidden knowledge. Ano pa? Experience unusual phenomena and obtain what seem to be favors through spirit guides. May spirit guides sila. Yung albularyo. Ang laki pa ng Ang laki pa ng cross niya. Parang si Brad Edgar Tangop. Ito yung cross, oh. Ang laki. Ginagamit yung mga sacramentals natin. Di ba? Because these experiences can appear beneficial. They can appear beneficial. At first, many conclude that the spirits behind them must be good. However, the church teaches that demons are fallen angels whose primary purpose is not to help, but to deceive. St. Paul says, even Satan disguises himself as an angel of light. So mag-ingat po kayo, ha? Hindi totoo na may totoo na may kinuha din ng engkanto. Pero sa kaso na nakita natin, hindi po kinuha ng engkanto, pinatay ang bata. After a week, nakita yung bata doon sa kanilang lugar. Ang tanong ngayon, sinong nagpatay? Di ba? Sabi ng albularyo, pinatay ba ang bata? Kung pinatay, gawlawin mo ang pendulum. Hindi gumalaw. Paikutin, hindi umikot. Hindi pinatay ang bata. Nag-conclude yung albularyo. Sa sunod na tanong, pagalawin mo ang pendulum, aking abyan. Prinsipe sa aking tabi. Gumalaw! Kinuha ba ng mga engkanto? Gumalaw! Nandito ba sa punong ito? Umikot! So, kailangan na natin ng 6 na manok. So, ulitin ko, tinubos ba kayo ng dugo ng manok? Sino bang nagtubos sa inyo ang dugo ng manok? Sagot! Sinong dugo ang tumubos sa atin? Dugo ni Kristo. Bakit dugo sa baboy? Bakit dugo sa manok? Hindi ka naman na-save sa dugo ng manok. Ang nag-save sa ating lahat, ang dugo ni Kristo. Nasaan ang dugo ni Kristo ngayon? Nasa simbahan natin when you go to Holy Mass. When you attend Holy Mass. Amen? Bukas po, elaborate ko po yung history of the heresy of divine demons. Itong heresy na ito ay sinagot na po sa ating konsilyo sa 12th century po. Pero yung impact nila ngayon, marami pang nagdadasal. Marami pang nag-aalay ng manok. No? Sudan naman unta to, eh. Bawal na po kanon. Bawal po asina. Di ba? Is it logical? Use your logic. Is it common sense? Are we rely on our dili na common ang atong common sense. Uy. Ang atong common sense dili na common. Illogical and natural na. And that's the reason why the necessity of the center to be established. The necessity of the center to be planted in all dioceses here in the Philippines to propagate the orthodoxy of the teachings of the church. Amen? Ang gagawin ninyo, gamitin niyo yung sacramentals, go to the priest, and receive the blood of Jesus in the Holy Eucharist. Alam nyo, when you receive the Eucharist, you receive the whole Savior of the world.
Sino ba yung prinsipe sa aming tabi? Mga prinsesa na nandito sa mga kabandukan na ito. Mm, Pumarito kayo. Tulungan nyo kami. Ang nangyari, pinatay lang pala yung bata. At isa sa mga suspect yung nanay. No, isa sa mga suspect. Bakit? Hindi sila nagpa-blatter. Di ba? Kung may mawala, magpa-blatter tayo right after. O nakita na lang bata ay hindi pa nagpa-blatter. So isa sa mga anggulo, isa sa mga tinitingnan, posible, ang nagpatay ay family members lang. 2 years old, no? Yan po yung anggulo, hindi pa yan conclusion, ha? No? So, na-viral po yan sa Facebook. Hindi pala dinala ng engkanto. Pinatay pala sa totoong tao. At titingnan natin sino yung nagpatay sa batang ito. No, grabe ha, walang kamuwang-muwang yung bata, 2 years old, pinatay. So, titingnan natin, hihintayin natin sino yung nagpatay sa bata. So, the heresy of divine demon is still very alive. Siguro kayo, may mga may mga habak pa kayo ngayon. It is worshiping of the so-called divine demons. Hindi mo alam, you are worshiping the so-called divine demons. At it will lead us to divine possession. No? Akala natin, we are inspired by the Holy Spirit, but you are possessed by the evil spirit. Because you suspect that the Holy Spirit is inspiring you, but not the Holy Spirit, but the evil one. Amen? So, abangan natin ang susunod na kabanata sa divine demons. Heresy of the divine demons. And sino itong mga promoter nito? Sa 10th century and sa 12th century. And ano yung response ng ating simbahan? So, sabayan nyo ako na mag-aral tayo, no? Merong mga palabas sa nung bata pa ako, yung sa science, no? Sa ABS-CBN, no? So ngayon, anong title nun? Sineskwela, no? So, abangan nyo ang susunod na kabanata. Amen? Mga kapatid, pagdasal natin yung prayer of the faithful. Tayo, mga igsuon puno kita sa kalipay nining adlawa, uban ni San Miguel Arcangel. Mudul kita sa atong langit ng amahan, uban sa hugot nga pagsalig, nga siya nagpadala sa iyang mga anghel, aron pagbantay ka nato, atong isaka ang atong mga pag-ampo o pangamuyo, sa matag pag-ampo mingon kita, pinaagi ni San Miguel, luwasa o pamatia kami o Ginoo. Pinaagi ni San Miguel, luwasa o pamatia kami o Ginoo. Alang sa tong simbang katoliko, alang sa tong Santo Papa nga si Leo XIV,